Today we're going to talk about the offended heart. Masakit, masaktan, masakit po mabetray, ma-ignore, ma-reject, ma-misunderstood, 'di ba? Maabuso ng taong pinagkatiwalaan mo. At minsan, hindi ka naman galit agad, pero habang tumatagal, unti-unting nagiging bato yung puso natin, kaya may term na pusong bato. So nire-replay natin yung conversation, naalala mo yung pain, and you silently distance yourself. Pag hindi po tayo careful, ito po ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na offended heart. Yan yung pangatlo natin pag-uusapang estado ng mga puso. At sabi sa Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Sabi ron, see to it na hindi nyo ma-miss yung grace ni God and no bitter root grows. Alam niyo po, notice the word, wag pong lumalim o wag mag-take ng root. Ang bitterness po parang ugat. Hindi agad nakikita sa surface, pero habang lumalalim, sinisira nito yung buong puso. Tumitibay po yung pundasyon, and before you know it, ang tigas na, bato na, and then bitterness po will take over. Dating soft ka, ngayon cold ka na. Dati nagtitiwala ka, ngayon suspitsoso ka. Dati masayahin ka, ngayon konting trigger lang, umano na tayo, nagagalit na. And sometimes the person who hurt you, naka-move on na. Pero tayo po, nadala-dala pa rin tong galit na to, para siyang laso na unti-unti tayong hindi makuhang sumaya. That's why unforgiveness po is dangerous. It keeps us emotionally chained, imprisoned dun po sa pain. So bitterness doesn't only affect your relationship with people, more so po relationship nyo kay God. Pag may galit ka sa puso, parang ayaw mo na magdasal. Pag offended yung heart mo, parang ayaw mo nang kausapin si Lord. And before you know it, yun nga po, nagiging pusong bato na. Paano natin ito may iwasan? Number one, bring the hurt honestly to God. Alam niyo po, yung Book of Psalm, yun po yung mga dasal na legit at open, real talk, kumbaga. Lord, alam mo, na-offend ako, Lord, dito sa kaibigan ko. And healing begins when you stop pretending that you're okay. Pag sinabi mo sa Diyos yan, yung sakit na dinadaanan mo, ma-realize mo yung puso mo unti-unting binabago ng Diyos. Pangalawa, pray for the people who hurt you. Mahirap po ito, pero kasama po sa utos ng Diyos yan, pray for those who persecute you. Not because they deserve it, but because your heart needs freedom. At pangatlo, stop replaying the offense sa mind mo. You cannot heal while you constantly feed the wound. Alright? Lagi mong kinakamot yung ugat, yung sugat. Pagaling na, patuyo na, kinamot mo ulit. So stop replaying the offense. And lastly, remember how much God has forgiven you. Sabi sa Biblia, forgive as I have forgiven you. Again, is there someone na you secretly resent? Meron bang tao kang galit ka secretly? Ano bang klaseng pain yung inaalaw mo to stay too long dyan sa puso mo? And lastly, am I asking God for justice while refusing justice to be extended to others? So, Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo kasi marami pang madadamay. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Ito po yung very common and yet ang hirap, Lord, i-overcome. Lahat kami, Lord, guilty as charged. Sabi nga ni Brad Ted, lahat kami, Lord, may offense na binibaby, may paborito kaming offense na ayaw namin patawarin yung taong nang offense sa amin. Pero kami naman, Lord, pag naka-offend kami, gusto namin patawarin kami. So Lord, help us, Lord, to understand your forgiveness so that we may extend forgiveness to others. Daily In Brad Jesus' name. Devotions. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.